Sibak sa pwesto ang 13 tauhan ng PNP-HPG matapos mamali ng nirespondehan sa Bulacan ang kanila kasing nasalakay. Ang mga taga-customs na nagsusunog ng puslit ng mga sigarilyo. Narito ang frontline report, exclusive. Tawagan mo ulit. Parang hindi na mapaninto pa kasi may tatlo pa, sir. Oo, tatlong container pa. Oo. Naantala ang operasyon ng mga tauhan ng Bureau of Customs sa isang bodega sa Santa Maria, Bulacan. Nagsusunog at nagsisira sila ng mga nasabat na smuggled na sigarilyo mula sa Subic. Nang bigla umano silang pasukin ng mga nagpakilalang tauhan ng PNP Highway Patrol Group o HPG ng NCR. Kinapkapan umano ng HPG ang mga taga-customs. Tinangka pa nga raw agawan ng cellphone ng isa sa kanila. Agad naman nagpakita ng valid mission order ang mga taga-BOC para sa proper disposal ng mga puslit na sigarilyo. Nanghinga naman ng dokumento ang mga taga-HPG. Wala silang naipakita. Pagdating ng operations head ng HPG, doon na lamang nagkamali pala sila ng sinalakay. Ayon sa namumuno ng operasyon ng HPG, may natanggap silang report na may smuggled na sigarilyo sa lugar. Sa katabing warehouse daw pala dapat ang isasagawa nilang bypass operation. Umalis din ng mga pulis at pinagpatuloy ng customs ang pagsusunog sa aabot sa 430 million pesos na halaga ng mga sigarilyo. Dahil sa nangyari, magsasampa raw ng kaukulang reklamo ang Customs Subic laban sa mga tauhan ng PNP, HPG, NCR. Pinag-uutos naman ni Philippine National Police Highway Patrol Group Director Police Brigadier General Romel Batangan ang agad na pagsibak sa pwesto ng 13 PNP, HPG na sangkot sa insidente, habang patuloy na gumugulong ang investigasyon. Nagbabalita mula sa Frontline, sa Eileen de la Cruz, News 5. Sa Express News Abroad, pagkalas ng tipak ng isang glacier na sinundan ng matinding pagragasa ng pinaghalong tubig at putik. Yan po ang delubyong naranasan sa border ng Nepal at Tibet sa China kahapon. Higit 100 at 6 na po na ang kumpirmadong patay. Ganyan katinding flash floods ang sumalanta sa northern Nepal. Ayon sa investigasyon, una munang nabasag at kumalas ang malaking tipak ng yelo o glacier sa kabundukan. Sa lakas ng pagyanig, unang inakalang lindol ang tumama sa lugar. Ang nag-collapse na glacier ang nagdulot po ng ice rock avalanche o pagguho ng mga yelo at bato. At kalaunan ay nagresulta sa mudslide. Sa kuha ng CCTV, kita kung paanong nagsipulasan ang ilang residente sa isang compound bago rumagasa ang putik. Sa isa pang kuha, kita rin kung paano nagtakbuhan ng mga tao bago palamunin ng mudslide ang lugar. Marami rin pong infrastruktura ang nasira. Panoorin natin. Ganyan kalakas ang ragasa na puminsala sa ilang tulay sa Nepal. Maging sa kuhang ito, hindi po nakalampas ang bakal na tulay sa tindi ng flash floods. Sa huling tala ng kanilang gobyerno, 162 bangkay na ang na-recover sa trahedya. Nasa 1,500 naman ang nawawala na karamihan po ay mga turista. Pero pwede pa yang tumaas. Ayon sa Malacanang, wala namang napaulat na Pilipinong nasaktan sa insidente. Kung mapatunayan na mali yung mga ginawang iyon ni VP Sara, okay lang ba sa inyo na kayo ang mapaparusahan sa desisyon ng iba? Kasi ako po ang accountable officer, ma'am. So okay lang po sa inyo, kayo po ang sasalo ng sisi ng iba. Miss Gina, alam niyo po ba kung lahat ng mga detalye dun sa acknowledgement receipts ay totoo? Yung petsa kung kailan binayaran na ang isang produkto o serbisyo, kung saan po binili o binayaran ito,
kung ano yung item na yon at saka yung halaga. Alam niyo ba kung totoo lahat ng mga yon sa mga ARs? Nag-rely po ako sa security officer, ma'am, na si Colonel La Chica, ma'am. Kasi siya po ang nag-implement, ma'am, ng mga activities regarding po in relation po sa confidential operation, ma'am. Kaya ako rin po tinatanong itong mga ARs kasi noon, may finlash po na AR na may pangalang Clarice Ontiveros. Kaapelyido ko po. Ang nakakagulat po, Miss Gina, yung petsa kung kailan daw binayaran ang Clarice Ontiveros ay February 24, 2023. Petsa po ng birthday ko. Napakalaking coincidence po. May reaction o comment po ba kayo sa ganong pambihirang detalye ng petsa? Tinanong ko na yung mga ganyan po na ERs, ma'am, bini-verify at bini-verify ko po kay Colonel La Chica. Tapos ang sagot ni Colonel La Chica, Ma'am Gina, sensitive information po yon at saka confidential in nature. At saka din siya naman po, ma'am, ang may alam. Siya po ang nag-implement po ng mga activities na in relation po sa confidential fund. At siya po ang itinalaga ni Vice President Sara Duterte na security officer po. So tinanong at verify nyo ito na yung petsa nung AR kay Clarice Ontiveros ay birthday ko. Napansin nyo rin pala po na wow, parehong birthday dun sa isang Ontiveros. Hindi ko po alam na birthday po yun, ma'am. Sabi nyo kasi tinanong nyo at verify nyo kay Colonel La Chica. Tinanong ko lang po kasi may iba pong ERs doon, ma'am, na wala pong firma, meron pong name. Ang iba po, walang date. Ang iba po, hindi po mabasa masyado ang pangalan, ma'am. Pero itong isang petsa, basang-basa. Anyway, ang pinaka-importante kong pangutana sa inyo, Miss Gina, no? May nagsasabi na dahil kayo ang SDO, kayo ang payee ng cash advance, kayo lang dapat ang accountable sa confidential funds na ito. Tinatanggap niyo po ba iyon? Yes po, kay bilang SDO po, ako po ang accountable officer, ma'am. So, kung wala pong alam si Colonel La Chica, kung wala pong alam si VP Sara Duterte sa paggamit nito, kung hindi ma-explain kung saan napunta ang pera, kayo lang ang mananagot. Tama po ba yun? Meron naman pong itinalaga si Vice President, ma'am, na si Colonel La Chica na magiging security officer po, ma'am, na siya po ang mag-implement, ma'am, kasi wala po akong eksperto, ma'am, kung paano po i-implement ang mga confidential activities po on the ground, ma'am. Miss Gina, wala naman pong implementing officer sa memo circular, wala pong implementing officer sa ibang mga dokumento. Ang importanteng job doon na kayo ang nagpupuno ay accountable officer. So, okay lang po ba yon na kung may mapatunayang ibang nagkasala, kayo ang mapaparusahan para doon? Ibig sabihin, ma'am, kung may mga mali po doon, sa akin po ang responsibilidad na accountable po sa akin po. Kapag may mali doon, kanina sinabi nyo si VP Sara ang nagdesisyon na i-withdraw ang in cash ang total over 4 quarters ng 500 million pesos. Kanina sinabi nyo na si VP Sara ang nagdesisyon kanino ito ibibigay, si Colonel La Chica. Kung mapatunayan na mali yung mga ginawang iyon ni VP Sara, okay lang ba sa inyo na kayo ang mapaparusahan sa desisyon ng iba? Kasi ako po ang accountable officer, ma'am. So okay lang po sa inyo, kayo po ang sasalo ng sisi ng iba. Kindly wind up, Senator Judge Winding Risa. up, Mr. Presiding Officer. Tama, fair po ba yon? May ibang nagdesisyon, may ibang nagpagawa, kaya lang kayo yung nakalagay dun sa blanco na accountable officer, kahit hindi kayo ang nagdesisyon sa pag-encash, hindi kayo ang nagdesisyon sa ibibigay kay Colonel La Chica. Fair ba yon? Kayo po ang mapaparusahan?
alam ko po ma'am na alam po ni Ma'am Vice President Sara Duterte ang ginagawa niya. I hope po alam niya ang ginagawa niya. And I hope po maging fair ang kinalabasan nitong lahat ng proseso sa inyo. Salamat kaayo, Miss Gina. Salamat Maraming ma'am. salamat po, Mr. Presiding Officer. Thank you, Senator Judge Ontiveros. Senator Judge Lacson, you may proceed, sir. You have 2 minutes when you're ready. Thank you, Mr. Presiding Officer. Good afternoon, Ms. Gina. Good afternoon po, Yeah. sir, Your Honor. Question number 1, between you and as the SDO, no, and Colonel Lachica as the security officer, sa ilalim ng batas ng Republika, sino may fiduciary responsibility? Sir, pwede po, Your Honor, pwede po matanong ano po yung Yun yung may responsibilidad pag inintras ka ng pera, ikaw may responsibilidad. ako, So between you and Colonel Lachica, sino yung may responsibilidad sa pag-entras ng pera? ako Public po, funds, ikaw. Ako Thank you. po, Your Honor. Yeah. So each of the 4 times that nag-withdraw ka ng 125 million pesos, diretso mo bang nire-release ka agad kay Colonel Lachica? Hindi mo na dinadaan ito sa inyong vault? May vault ka sa office, di ba? Opo, Your Honor. Yung buong 125 million, hindi na ito dumadaan sa vault mo sa office? Are you referring po kung ano pong Hindi. Kapag kasi yung vault, kaya kakailangan may vault bilang SDO, paglalagyan mo yun ng cash para safe, para secure. Opo. Paglalagyan mo rin yun ng mga classified documents para safe, para secure. Opo. So, pag gagaling mo sa bangko, dinadaan mo muna sa vault o diretso binibigay mo na kay Colonel Lachica? Pag na-encash na po ang cheque, Your Honor, habang papauwi po ako, tinawagan ko po si Colonel Lachica na Hindi, pakisagot lang. na-encash na po. Dumadaan ba sa vault ng office mo o diretso kay Colonel? Yung first po na withdrawal, Your Honor, for 2022 po, hindi na po naipasok sa vault, Your Honor. Yung pangalawa, pangatlo, pang-apat? Half-half po, Your Honor. Paano yung half-half? Yung 2023, Kalahati ng 125 kay Colonel, kalahati. hindi po, Your sa vault. Honor. Ganito po, Your Honor. Sige. Yung 2023 po, Your Honor, ganun pa rin ang ginagawa ko, Your Honor. I-inform ang Vice Presidente na na-encash ko na ang cheque. And then, I also called up Security Officer Colonel Lachica na na-encash po na ang cheque. Then, agad po, magsagot po sa akin si Colonel Lachica na, yes, Ma'am Gina, pupunta ako. Pero beforehand pa po, Your Honor, nagbigay po ng advance ng copy si Colonel Lachica sa mga expenses na to be incurred na Hindi ang ginatawag tanong ko, ko. Your Honor, yung object of Huwag expenditures, mo na Your haluan Honor. ng iba, Miss Gina. No? Ang tanong ko lang, yung mismong cash, each of the 4 times na nag-withdraw ka, diretso yung 125 billion kay Colonel Lachica o meron ka pinasok sa vault? Yung, Lahat. yung, Each of the 4 times. hindi, lahat, Your Honor. Yung last quarter po of 2022, Your Honor, lahat po ng 125 million, nirelease ko po kay Colonel Lachica. Pero yung first quarter po ng 2023, Your Honor, ang hinihingi lang po, ang nirelease ko lang po kay Colonel Lachica based sa kanyang object of expenditures is mga around 80 million lang po, Your Honor. Di ko kabisado po, Your Honor, kung ang exact amount, Your Honor. Basta mga 80 million plus or more, Your Okay. Honor. Yung sumunod na quarter. Then, after that, Your Honor, mag-submit siya sa akin ng fund utilization Hindi, report, Your after Honor. withdrawal. After withdrawal, Yeah. yung second quarter, Your Honor, ng 2023, 3 times ko na po na-release kay Colonel Lachica. And same also with the third quarter of 2023, 3 times ko po Three na-release. tranches. Three Tranches. times. Yeah. 3 tranches. Tranches. So, okay, lipat na tayo ng topic. Kasi sa pagkaalam ko, and assume, alam mo rin ito, no? Kapag purchase ng supplies, maski paggamitin sa confidential activities, kailangan may official receipts, may sales invoices. Di ba? Napirmado ng totoong tao, hindi alias. Pag supplies, hindi yung purchase of information. Nag-purchase ka ng table, sabi nga ni Senator Erwin, nag-purchase ka ng silya, nag-purchase ng medicines,
ito hindi po pwede yung classified, maski classified ang paggagamitan, kailangan pa rin merong sales invoice, merong receipts, ano? Official receipt. Na pirmado ng totoong tao. Do you agree? Sa nabasa ko po sa GC, Your Honor, hindi naman po nakalagay Yeah, doon I'm telling na you, that is supposed to be the practice. kung regular po na transaction, Your No, Honor. supplies. Regular Supplies. po ang pag-transact, Your Honor, No, hindi no. po in relation sa confidential Supplies. funds. Maski gamitin pa sa confidential activities, pag supplies, kailangan may sales invoice, kailangan mayroong official receipt na pirmado ng totoong tao. Do you agree? Hindi ako ang sagot ko po, Your Honor, is You don't agree? yung nabasa ko sa GC, Your Honor, hindi naman po nire-require doon ang pangalan or ang invoice, Your Honor, sa GC, Your Honor. Well, anyway, Yun ang understanding ko sa GC po, Your I Honor. won't argue with you. No? Yung physical sa financial plan, ikaw ang project accountable officer. Ministerial ba yung pag-prepare mo at pagpirma mo do sa PFP? Ano po, Your Honor, ginagawa ko po, Your Honor, with the inputs and guidelines po ng security officer, Your Honor. Wala kang oversight? Kung ano sabihin ni Colonel Chica, prepare, pirma, approve ng SDO. Gidiscuss po namin, Your Honor, based po sa program po ng Office of the Vice President, Your Honor. Maubos yung oras ko, ulitin yung tanong ko, ano? Kasi kung ministerial, sabi ko nga kanina, opening na tanong ko, ikaw ang merong fiduciary responsibility. Kung ministerial ka lang, hindi mo ginagawa yung trabaho mo, delikado ka. Pero kung hindi, sabi mo kasi narinig ko yung sagot mo kay Atty. Ligutan, pag satisfied po ako, pipirma ako. So hindi ministerial, hindi ba? Gidiscuss po namin, Your Honor, yung PAP, Your Honor. Hindi Tapos po na ako oras yun. Sige, nagpirma. maraming salamat. Wala akong makuha sagot sa'yo. Senator Judge Soto is recognized for his interjections. You may proceed, sir. You have 2 minutes. Thank you, Mr. Presiding Officer, Mr. President. Thank you. Madam Witness, being the Special Disbursing Officer, you are the only official allowed to disburse the funds. Tama po ba? Based sa GC po, Your Honor, ako po ang person mag-disburse, Your Honor. Correct. Now, can you delegate these powers to others? Gidisburse ko po ang confidential fund, Your Honor, sa aming security officer, Your Honor. Hindi, yung pagiging disbursement officer mo, are you allowed to delegate to others? Basta, Your Honor, ang aking pag-disburse, gidisburse ko po sa security officer, Your Honor. Yan po ang trabaho ko, Your Honor. Oh, Gidisburse, so therefore, i-release. therefore the answer is no. You cannot delegate your powers to others, no? Iba yun, nire-release mo eh, sabi mo eh, di ba? All right, now, my question is this. Hindi ka pwedeng mag-delegate sa mga regional officers. Wala kayong regional officers, ano, sa OBP? Wala kaming regional po, Your Honor. Yun. Kasi, in your utilization report submitted to Senate President Mig Subiri, you had 132 areas nationwide, yung activities within 11 days and even over the holidays. So, kanino nyo dinelegate itong 132 areas na nag-distribute kayo? Kung hindi ka pwede mag-delegate ng power, ikaw lang mag-isa. Your Honor, maitinalaga po ang Vice Presidente na Security Officer, Your Honor, na siya po ang mag-i-implement, siya po ang mag-conduct ng confidential, siya po ang mag-implement sa mga confidential operations, Your Honor, on the ground. Kasi siya po ang eksperto, Your Honor. So, kaya niya yon, expertise niya, 132 areas in 11 days. Siya lang mag-isa, si Colonel La Chica. Hindi ko yan masabi, Your Honor.
Kasi ang alam ko lang, si Colonel La Chica po, ay siya po ang itinalaga na security officer, Your Honor, ng Office of the Vice President. Ay siya po ang aming commanding chief, Your Honor, for the BPSPG, Your Honor. Ay, ayoko na marinig yung template, Mr. President. Thank you. Inararo ng SUV na minamaneho ng aktor na si Nino Mulak ang ilang tindahan sa Antipolo City. Ayon sa mga otoridad, nakaidlip umano ang aktor. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. May malay pero hindi makagalaw ang naaksidenteng lalaking yan sa barangay Mambugan sa Antipolo City. Habang isang motorsiklo nakapailalim sa puting SUV. Ang nakaaksidenteng driver, si Nino Mulak. Dating child star at aktor na si Nino Mulak. Bumaba ng sasakyan si Mulak para alamin ang sitwasyon ng mga nasagasaan. Wasak na wasak po. Ang kanyang nasagasaan, kumakain lang daw sa karinderya. Ang motorsiklo naman, nakaparada sa katabing barberya. Ang tindera ng karinderya, sinuwerte raw dahil saktong kumuha siya ng extra rice sa loob ng mangyaring aksidente. Napapasalamat din kung hindi siya nanghingi sa akin ng extra kanin. Siguro, nasa hospital din ako. Yun, napapasalamat din ako kay Lord na wala nangyari sa akin. Pero ang may-ari ng tindahan na ito, problemado. Sinabihan ko siya, nakukanis mo pa naman ako, bakit mo sinira ang aking tindahan? Maano na ba ang buhay namin, matanda na kami. Laking pasalamat na lang daw ni Nanay Elina at hindi siya natulog sa tabi ng pinto ng tindahan. At pinaalis din niya ang kanyang asawa na nakatambay sa harap ng tindahan bago nangyari ang aksidente. Galing daw sa lugar ng pagraya sa sasakyan ni Nino Mulak at dahil pababa ang kalsada dito sa Marcos Highway, nawala nito ng kontrol at tumawid sa kabilang kalsada. Sumampa rito sa bangketa at matapos ito, inararo ang mga tindahan. Matatandaan nito lamang nakaraan, kaka-flex lang ni Mulak ng kanyang sasakyan sa social media. Tingin ng Antipolo Traffic Bureau. Medyo nakaidlip po yung driver, yun po ang namin. Agad dinala sa ospital si Mulak at ang lalaking nabangga nito na iniinda ang likod, hita at tagiliran. Nakipag-areglo naman daw ang mga naaksidente ni Mulak. Sasagutin din daw ng aktor ang lahat ng gagastusin sa pagpapagawa ng tindahan at barbershop. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. May banta ng arestuhan sa Miss U. Ipinagtanggol ng Miss Universe Organization ang reigning title holder na si Fatima Bosch sa gitna ng kanyang rift kay Miss U Thailand National Director na si Nawat Itz Sarag Risil. Sa naunang IG story ni Nawat, sinabi niyang pinapabilis na ang proseso ng paglalabas ng arrest warrant kay Fatima. Kaugnay ito ng kasong defamation, false allegations at dissemination of false information. Pero, suportado ng Miss U Organization si Bosch. Anila, higit sa stage at corona, ang organisasyon daw ay platform para labanan ng violence, intimidation at disrespect sa mga babae. Noong depensahan daw ni Bosch ang sarili laban kay Nawat, pinatunayan daw ng beauty queen na isang karapatan ang respeto. Nagsimula ang alitan ni Nawat at Fatima noong November 2025 sa isang pre-pageant sashing ceremony.